이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 7장 1절로 7절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 7, verse 1 to 7. 여호와께서 모세에게 이르시되 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은즉 네 형 아론은 내 대언자가 되리니 Yung sasabihin ng lahat ng aking iniutos sa iyo at sasabihin kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang pahintulutan ang mga anak ni Israel na lumabas sa kanyang lupain. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 많이 행할 것이나 Ngunit si Faraon na hindi makikinig sa inyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan ng mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하시매 Gayon ang ginawa ni Moises at ni Aaron. Kung ano ang iniutos ng Panginoon sa kanila ay gayon ang ginawa nila. 그들이 바로에게 말할 때에 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. 아멘. 끝까지 읽어야 되는데 좀 시간이 없어서 7절까지만 읽었습니다. Bagamat ang buong chapter dapat nating basahin, wala tayong ganong oras kaya hanggang verse 7 lang. 제목은 내가 하나님인 내가 너로 세상에 신같이 되게 하겠다라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang pamagat ng ating mensaheng tatanggapin ay sinabi ng Panginoon mismo na ginawa kita bilang Diyos sa mundo. 우리가 예수 그리스도 하나님의 언약인 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 주께서 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 주님 바라보면 하나님이 나를 세상에 신같이 되게 하겠다 그 말입니다. Sa paghawak natin sa Panginoon Jesucristo at paghawak mula doon sa mensahe mula sa pulpito, tayo ay ginawa bilang Diyos dito sa sanlibutan. 더 쉽게 말하면 믿는 우리는 이제 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도만 붙들면 천국 대사로 쓰임 받는다 그 말입니다. Ibig sabihin kung tayo ay nakinig sa salita ng Diyos at pinanghawakan natin yung ating today's word, today's prayer, today's evangelism, gagawin tayong kinatawan o representative na kalangitan. 이거 붙들었던 요셉은 노예로 팔려갔어도 천국 대사로 쓰임 받았어요. Si Joseph, kahit na binenta siya na maging alipin, ay ginawa pa rin siya na ambassador kinatawan ng Diyos. 오늘 우리는 이제 모세에게 초점을 맞춥니다. At ngayon naman, ang punto natin nasa buhay ni Moises. 자, 지난번 출애굽기 6장까지도 모세는 여호와 하나님을 온전히 신뢰하기보다는 계속 자기 자신에게 초점을 맞춰 왔어요. Noong nakaraang linggo sa Exodus chapter 6, may kita natin nakatuon si Moises sa sarili niya. 하나님이 분명히 택하여 세우신데도 불구하고요. 하나님, 나는 입이 둔한 자입니다. 바로가 어찌 나의 말을 듣겠습니까? 그랬어요. Malinaw na pinili siya, tinawag siya ng Diyos, pero sa sariling pananaw niya, utal siya magsalita, sino siya nakaharap kay Faraon? 그토록 하나님이 모세를 40년 광야에서 훈련시켰는데도 이제 워낙 낮아져 버렸어요. At ang mga Israelita noong 40 taon na sila ay sinanay doon sa ilang, yun dapat na ibaba nila kanilang sarili. 왕궁 교육을 받은 40세 모세가 자기 힘으로 출애굽을 이루고자 했었던 때 살인범으로 지명 수배되어 이제 이 일이 그르쳤던 것은 그것도 문제가 되지요. Katulad ni Moises, 40 taon siya nandun sa palasyo, pero nang siya ay nakapatay, doon ay kinailangan niyang tumakas. 내가 하는 게 아니에요. Hindi tayo ang gagawa sa sarili natin. 하나님이 나를 통해 하시는 거예요. Ang Diyos ang gagawa sa pamamagitan natin. 이제 40년 광야 훈련을 한 뒤로 모세는요. 나이 80 돼버렸지. 가진 것도 없지. 이제 겸손 안중에 낮을 대로 낮아졌어요. At paglipas ng 40 taon niya dun sa pamamalagi sa disyerto, talagang naging napakababa niya at wala siyang anumang pag-aari. 그래 내가 누구간데 바로에게 가겠습니까? 백성들도 이스라엘 사람들은 내 말 안 듣습니다. 그 상태로 내려가 버렸어요. Kaya nga dumating siya dun sa punto na sinabi niya, Panginoon, sino ako para humarap sa Faraon? 그것도 모세 자신이 잘 안 되는 나에게 초점을 맞춘 거예요. At ang punto, ang sentro noon ni Moises ay ang sarili niya. 하나님은
하나님께 초점을 맞추도록 모세를 자꾸 세우는 거예요. Pero nang nabago ito at naging nakatuon sa Diyos, dun siya ginamit ng Diyos. 그래서 우리의 신앙은 하나님을 바라보는 것이지 나 자신에게 초점을 맞추는 것이 아닌 거예요. Kaya nga ang pananampalataya natin, hindi ito yung pagtuon sa sarili natin, kundi pagtingin natin sa Diyos. 오직 여호와 하나님만을 신뢰하는 것입니다. At sa Diyos na si Yahweh, sa Kanya lang tayo magtitiwala. 근데 모세는 이제 자신에게 초점을 맞추며 하나님 부르심에 주저하고 있는데 모세를 향해서 하나님이요, 내가 너로 바로에게 신과 같은 존재가 되게 하겠다고 말씀하셨어요. At kay Moises na nagsimulang tumuon sa Diyos sa halip na sa sarili niya, sinabi ng Diyos sa kanya na ginawa kita bilang Diyos sa harap ni Faraon. 너는 내가 주는 말씀만 붙들고 그대로 하라는 거예요. Ibig sabihin, panghawakan mo lang yung salita ko at sundin mo. 말도 잘 안 되냐? 그러면 유능한 대변인 아론을 세워뒀기 때문에 문제되지 않을 것 아니냐? At sinabi nga niya, hindi ka man magaling magsalita, diyan ang kapatid mo na si Aaron at walang anumang maging problema. 드디어 모세가 하나님의 말씀을 오직으로 붙들기 시작했어요. At nagsimula si Moises na natatanging panghawakan yung salita ng Diyos. 우리 사람은 하나님의 말씀을 붙들어야 하나님의 사람으로 작동이 되기 시작하는 거예요. Ang tao, dapat niyang panghawakan ng salita ng Diyos para makagawa siya ng naaayon dito. 근데 하나님의 말씀 붙들지 않은 사람은 일단 하나님과는 전혀 상관이 없고 하나님과 원수되는 삶을 사는 거예요. Pero kung hindi mo pinangahawakan ng salita ng Diyos, wala kang anumang ugnayan sa Diyos at namumuhay ka na kaaway sa Diyos. 근데 모세는 이제 이 신발도 벗고 하나님께 가고 이제 하나님의 말씀을 조금 붙들었는데 그래도 그렇지 아직도 이제 옛날 나 생각을 많이 해요. At nang si Moises nga, matapos na hinubad niya yung sandalyas niya, lumapit siya sa Diyos, at siya ay pinadala ng Panginoon, marami pa rin siya natitirang lumang kaisipan. 염려하지 마라. 너는 말씀만 붙들고 가는데 너를 통해 하나님이 내가 일할 것이요. 내가 너로 바로에게 신과 같이 되게 하겠다 그랬어요. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala sa anumang bagay, panghawakan mo lang yung salita ko na ibinigay sa iyo, at gagawin kitang gaya ng Diyos sa harapan ni Faraon. 그래서 첫 번째로 하나님은 모세를 바로에게 신이 되게 하겠다고 말씀하십니다. At dito nga sa ating binasa kanina sa Exodus 7:1, sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. 우리가 참 오늘만 붙들고 주님 따르면 하나님이 나를 바야따스에든 갈라야네스든 어느 곳에서든 하나님과 같이 되게 하시겠다고 말씀하시는 거예요. Katulad sa atin ngayon na mensahe ng Panginoon, na kung pangahawakan lang natin ng salita niya, nasa payatas man tayo, nasa kalayaan, gagawin tayo bilang Diyos ng Diyos sa lugar natin. 오늘 본문 1절의 말씀은요. 하나님이 모세와 함께 하심으로 모세를 신과 같이 여겨지도록 하나님 자신이 직접 일하실 것을 말씀하신 거예요. At sa talatang 1, ito nga yung binasa natin na sinabi ng Diyos na ginawa niya si Moises gaya ng Diyos sa harapan ni Faraon. Dito ay pinahayag ng Diyos na siya mismo direktang gagawa sa pamamagitan ni Moises. 모세가 나는 입술이 둔한 자입니다. 그래, 알겠다. 네 형 아론을 대언자로 세워 네 옆에 도와주도록 하겠다. 그러십니다. At ang sinabi ni Moises na mahina siya sa pananalita, itinalaga ng Diyos si Aaron na kapatid niya para maging tagapagsalita nito. 그래서 우리가 전도 현장에 나갈 때는 꼭 둘이 짝지어 나가는 거예요. Kaya nga sa paghayo din natin sa evangelism field, at least dalawang tao magkasama. 하나님이 쓰시는 대로 모세로 사용하시기도 하고 아론으로 사용하시기도 하고. At ayon sa pagkilos ng Diyos, ginamit niya si Aaron at ganoon din si Moises. 당시 애굽 왕 바로는요. 만물을 다스린다는 태양신 라의 아들로 여겨졌어요. Noon, ang hari ng Ehipto na si Faraon ay kinikilala na Diyos ng araw o Ra na tinatawag. 그래서 애굽 왕의 그 직책 이름을요. 태양신 라의 아들이라는 의미로 파라오로 불렀어요. At ito yung mula doon sa Diyos ng araw na Ra na tinawag siyang Faraon. 그런데 하나님께서는요. 내가 너로 그 파라오에게 신같이 되게 하겠다. O siya yung anak ng Diyos na araw at sinabi nga ng Panginoon na ginawa niya bilang Diyos si Moises sa harapan ni Faraon. 한낱 인간에 불과한 그 바로 앞에 진정한 신이 어떤 능력을 가지고 있는지 보이시겠다는 거예요. At sinabi dito ng Diyos na ipapakita niya kung ano yung tunay na kapangyarihan ng tunay na Diyos sa harapan ni Faraon.
근데 그 결과 모세는요, 10가지 재앙을 통해서 바로에게 신과 같은 존재가 된 거예요. At sa pamamagitan nga ng 10 salot, ay ginamit ng Diyos si Moises na parang Diyos sa harapan ni Faraon. 그 전도자인 모세를 통해서 하나님께서 역사하시기 때문에 모세는 주시는 말씀만 붙들고 순종하면 돼요. At si Moises bilang pinuno na ginamit ng Panginoon, dapat niya lang panghawakan ang salita ng Diyos at sundin ito. 오늘 우리 주변에 있는 사람들도 지금 세상에 노예 생활을 하고 있는데 그들을 출세상, 출애굽 시키기 위해서 하나님 우리를 부르셨어요. Gayun din naman, ang Diyos tinawag niya tayo para yung mga tao sa paligid natin na nahihirapan, sila ay palayain natin sa mundo na ito. Katulad ng nangyari doon sa Ehipto. 그래서 하나님은 우리에게 너희는 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도만 붙들라. 그러면 내가 너로 이 주변 사람들에게 신과 같은 존재로 세우겠다. At kung panghawakan lamang natin ang today's word, today's prayer, at today's evangelism, gagamitin din tayo ng Diyos na parang Diyos sa ating kinalalagyan lugar. 우리 전도자들은요, 어린아이처럼 하나님이 나와 함께함을 누리며 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 바라보면, 사문을 붙들면 그러면 하나님이 쓰시는 거예요. At tayo ng mga evangelists ng Panginoon, kung pangahawakan lang natin ang ating 3 days, mararanasan natin, nakasama natin ng Diyos at gagamitin niya tayo. 지금 쉽게 말해서 삼오늘을 지금 말씀하시는데 삼오늘만 우리가 붙들면요, 어떤 상황이든 노예로 가든 포로로 가든 지금 바야다스에 살든 그 갈라보 안에 살든 아무 상관이 없어요. 삼오늘만 붙들면 돼요. Alipin ka man, bihag ka man, nakatira ka man sa mahirap na lugar, o nasa malayong lugar ka man, kung panghawakan mo itong 3 days na ito, ang Panginoon ang siyang kikilo sa iyo. 그런데 사람들이 내 생각, 내 욕심, 내 계획대로 살아왔기 때문에 삼오늘을 잘 붙들지 못해요. Pero karamihan sa mga tao, sariling kaisipan, sariling kasakiman, o sariling plano yung sinusunod, kaya hindi nilang papanghawakan yung 3 days. 오래된 우리의 습관은 내 생각대로 사는 게 우리의 습관이에요. Dahil naging ugali na o kagawian na ng tao na kumilos sa sarili niyang pag-iisip. 그러나 우리는 예수 그리스도를 우리 구주로 영접했어요. Tinanggap na natin si Jesucristo bilang ating Panginoon. 주 예수님은 모든 성경은 주 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. At ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoong Jesucristo. 주 예수님이 이제 이 성경을 통해서 강단을 통해 우리에게 말씀을 주세요. Sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng pulpito, nangungusap sa atin ang Panginoon. 그럼 주님이 주신 이 말씀을 오늘의 말씀으로 우리가 붙들고 그 안에서 오늘의 기도를 찾아 기도하면 오늘의 전도의 응답이 오게 돼 있어요. Panghawakan natin yung mensahe mula sa pulpito bilang today's word natin. Hanapin natin yung prayer topics natin, yun yung today's word, at magkaroon ng kasagutan ng pag-ebanghelyo, 근데 today's 이게 잘 evangelism. 안 되어지잖아요. Pero hindi natin to tunay na nararanasan o na-apply. 과거에 이렇게 살아보지 못했기 때문에 안 되어지는 거예요. Dahil hindi tayo nasanay na gawin to sa nakaraan natin, kaya hindi natin ginagawa. 그러니까 우리 이 사역의 삶에 하나님의 역사, 하나님의 응답이 없는 거예요. Kaya hindi natin makita yung mga pagkilos ng Diyos sa ating mga gawain. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? Anong dapat natin gawin? 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접했어요. Tinanggap na natin si 이제 Jesucristo 주 예수님과 함께 하는 거야. at kasama natin ang Panginoong Jesus. 주 예수님이 교회 지서스 패밀리 강단 메시지를 통해서 우리에게 말씀하세요. At sa pamagitan ng ating pulpito, ating mga Jesus Family Churches, nangungusap ang Panginoon sa atin. 여러분 그 말씀을 붙들고 오늘의 말씀을 확실히 짧고 간단하게 붙으시기를 바랍니다. Hawakan natin ang mensahe sa simple at maiksing paraan. 그러면서 이 말씀, 오늘의 말씀 속에서 오늘의 기도 제목을 찾으세요. At hanapin natin yung today's prayer sa loob ng today's word natin. 그러면서 이제 오늘의 이 삶 속에 하나님이 나를 통해서 주실 응답과 전도 계획을 찾으세요. At sa buhay natin, hanapin natin yung kasagutan ng today's evangelism. 그러면 이게 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. Ito yung today's word, prayer, at evangelism. 이걸 파스톨들은 성도들과 지도자들과 이 3오늘을 메시지 받고 포럼을 해야 돼요. At yung mga pastors, church leaders, at mga members, dapat na magkaroon sila ng forum nakasentro sa 3 days na to. 근데 이 메시지 잘 들어도 이 3오늘 포럼이 안 되면
아무 소용 없어요. Kahit nakinig tayo ng salita ng Diyos, kung walang forum, walang saysay. 그러면 이 메시지 이제 붙들고 3오늘 포럼을 이렇게 쭉 하다 보면요. 이제 이렇게 오늘의 말씀을 봤구나. 근데 거기에 관해서 이런 기도 제목이 나오구나. 그러면서 이런 응답을 누리네. 이걸 서로가 나누게 되면 이제 받은 은혜가 더더욱 커지는 거예요. At higit na pagpapala mararanasan ng bawat isa kung isi-share natin sa forum natin. Una, ito yung mensahe na tinanggap ko, ito yung naging prayer ko, at ito yung sagot na tinanggap ko. 이 3오늘 포럼이 안 되면요. 여러분의 삶은 변화되지 않아요. Pero kung wala tayong pagpo-forum about sa 3 days, walang pagbabago sa buhay natin. 3오늘 포럼하고 내 현장에서 누리지 못하면요. 변화가 없어요. Pag di natin nararanasan sa field natin yung 3 days na to, wala ring pagbabago. 그런데 이 하나님의 말씀을 받은 모세는요. 비로소 하나님이 나를 통해서 하심을 이제 체험하기 시작하며 이제 나갔어요. Si Moises na humawak sa salita ng Diyos, dun siya nagsimula na humakbang at kumilos ang Diyos sa kanya. 여러분 80 넘은 노인 모세가 재산도 없고 이 목동 지팡이 하나 붙들고 있는데 대제국 애굽 왕 앞에 나서서 내 백성을 보내라고 말씀하셨나이다 하고 말하기가 쉽겠습니까? Si Moises na 8 years old na nun, matanda na siya, wala siyang anumang mga pag-aari. Sino siya naharap doon sa Paraon na isang malaking hari ng isang malakas na bansa? At sasabihin niya na, palabasin mo ang aking bayan dito. 우리는 지금 바타산 반반사 바로 옆에 사는데 한 번도 못 들어가 봤잖아. Minsan nga tayo, malapit sa Batasan Pambansa, hindi pa tayo nakapasok dyan. 대통령궁에도 한 번도 못 가봤어요. Hindi tayo nakapunta doon sa lugar ng presidente. 나는 옛날에 마르코스 이제 이멜다 여사 구두 3천 컬레가 있다고 그래서 그거 구경하러 한번 갔어요. Minsan nakapunta ako doon sa, sabi may collection ng mga sapatos si Imelda Marcos at napuntahan ko yun. 그러나 3오늘 붙들고 하나님이 원하시는 때 내가 바트산 반만서도 가고 좀 말라카냥 궁에도 그럼 갈 수 있게 되길 바랍니다. At nawa tuloy nga na panghuwakan natin yung 3 days at mabuksan yung pintuan, makapunta rin tayo sa Batasan Pambansa, maging sa Malacanang. 노인 모세가 아무것도 없는데 힘없는 이 노인이지만 하나님이 함께 하심에 말씀 붙들고 바로 왕 앞에 가서 당당하게 말을 했어요. At ang isang si Moises na matanda na at mahina na, ginamit siya ng Diyos at may katapang na humarap siya kay Faraon. 그래서 오늘 본문에 모세는 그 당시 80세였고 아론은 83세라고 7절에 밝힙니다. Kaya dito sa talatang 7 ay sinabi yung edad nila. No? Si Moises 80 taon na, si Aaron naman 83. 3오늘 붙들고 나아가는 우리 앞에 나이도 재산도 그 어떤 것도 문제되어지지 않는다는 거예요. Sa atin na nararanasan natin yung 3 days, hindi ang edad, hindi ang kakayanan o anumang mga pag-aari ang magiging hadlang para gamitin tayo ng Diyos. 그래서 우리는 이제 3오늘만 붙들면 돼요. Kaya ngayon, panghawakan lang natin yung 3 days. 그러면 하나님이 우리를 그 어떤 현장에서도 신과 같이 능력 있게 만드시겠다는 거예요. Sa gayon, sa anumang field, mahayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Gagawin niya tayo na gaya ng Diyos sa ating mga lugar. 거기에 바로 베드로전서 2장 9절이에요. Ito mismo yung sinasabi ng unang Pedro 2:9. 너희는 왕 같은 제사장이다. Kayo yung maharlikang saserdote. 택하신 백성이다. Kayo yung piniling bayan ng Diyos. 하나님의 전권 대사로 하나님이 보내시는 거예요. At sinenda tayo ng Panginoon upang tayo ay maging mga kinatawan niya. 드디어 두 번째로 하나님이 보내셨다는 표적을 모세를 통해서 보이시기 시작하죠. At pangalawa, ipinakita ng Diyos ang mga tanda sa pamagitan ni Moises na sinugo niya. 모세와 아론은요 8절로 13절에 보니까 여호와 하나님이 보내셨다는 표적으로 지팡이가 뱀이 되게 하는 이적을 보였어요. Sa mga talatang 8 hanggang 13, makikita natin na ipinakita ng Diyos yung mga himala sa harap ni Faraon. Ginamit niya si Moises at si Aaron. Nang yung tungkol ni Moises ay naging ahas. 근데 이것을요 감히 애굽의 마술사들도 이제 이 바로의 명을 받아 따라서 했어요. Ginaya naman to ng mga gumagawa ng mahika sa Ehipto. 그뭐 들리는 소문으로 그 뱀에게 무슨 약재 처리를 하면요 이 뱀이 굳어져 가지고 지팡이처럼 된다네. At pag kinuha nila yung buntot ng ahas na yun, nagiging tungkod uli ito. 그걸 이제 어떻게 해서 던지면 이제 살아난다네. At pag hinagis ay nagiging ahas. 하여튼 어떤 방법으로든지 그들도
이 마술을 부려서 이제 지팡이가 뱀이 되게 했어요. At ginaya nga ito ng mga gumagawa ng mahika. 근데 이게 어찌된 일입니까? 모세와 아론의 지팡이가 그 애굽 마술사들의 그 뱀을요 잡아먹어 버렸어요. Pero yung tungkod ni Moises ni Aaron na naging ahas, kinain ito yung mga tungkod ginawang ahas ng mga magikero. 이건 전능하신 하나님이 보이시는 이적임을 누구나 이제 알 수 있게 하신 거예요. Sa sino man, pinakita dito kung sino yung kapangyarihan ng tunay na Diyos. 근데 바로도 깜짝 놀랐겠지만 안 놀란 척 하면서요. 애써 무시했어요. Bagamat nagulat si Faraon, ito ay hindi niya pinansin at nagkunwaring. 이게 마음이 완악해져서 하나님의 능력을 보고서도 말씀에 순종하지 않은 것입니다. At dahil matigas yung puso ni Faraon, kahit na nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin siya sumunod. 그때 순종했더라면 어떻게 됩니까? Paano kung sa tagpo na yun, sumunod na siya agad? 10가지 재앙은 일어나지 않아도 돼요. Hindi na kailangan mangyari pa yung 10 salot. 근데 그때 순종을 안 했기 때문에 10가지 재앙이 일어났어요. Pero dahil sa hindi nila pagsunod, nangyari yung 10 salot. 그 10가지 재앙을 통해서 하나님은 당신이 여호와 하나님이심을 증거하는 애굽 사람도 믿게 하고 히브리 사람도 믿게 하고 온 천하가 믿을 수 있도록 하나님의 능력이 보여지는 거예요. Sa 10 salot o mga himala na to, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos na hindi lamang ang mga Ehipsyo, maging ang mga Hebreyo ay nanampalataya sa Diyos. 바로의 이 완악함으로 인해서요. 이제 10가지 재앙의 첫 번째인 이적이 나타나요. 나일강이 피로 변하게 되는 재앙이 시작됩니다. At sa katigasan ng puso ni Faraon, ay nangyari yung una sa 10 mga salot na naging dugo ang tubig sa ilog Nilo. 애굽은 나일강을요 신으로 모셨어요. Hindi kilala ng mga Ehipsyo na Diyos ang ilog na to. 그래서 그 나일강으로 인해서 이제 제사를 받는 신이 둘이나 있었어요. At may dalawa sila na ritual ng pag-aalay doon sa mga Diyos doon. 바로는 왕인데 이제 이 아침마다 나일강에 가서 이제 이 신전 애식을 드리는 절차가 있었어요. At bagamat hari si Faraon, ay may ginagawa siya na ritual ng pag-aalay doon sa ilog na yon. 거기에 모세와 아론이 앞서 기다리면서 바로 왕이 나오자 또 말을 했어요. At inabangan ni Aaron at ni Moises ang Faraon nang papunta na siya ng ilog na araw na yun. 하나님의 백성 이스라엘을 보내서 예배하라 하십니다. 그리하지 아니하면 이 나일강을 피로 만들 것입니다. At sinabi nga nila sa Faraon na hayaan na niya na lumabas ng Ehipto ang bayan ng Diyos kung hindi gagawing dugo ang tubig sa ilog Nilo. 나일강이요 애굽의 이 젖줄이요 생명줄이었어요. Kinikilala ng mga Ehipsyo na ito ay pinagmumula ng buhay, itong tubig na to. 모세의 지팡이가 나일강에 닿자 나일강과 그 연결된 모든 운하와 모든 물들이요 피가 됐어요. At hindi lamang ang tubig sa ilog Nilo, lahat ng tubig na naroon ay 거기가 다 dugo. 죽고 물을 마실 수가 없어요. At wala na silang mainom pa. 일단 애굽의 술객들도요 따라서 흉내를 내게 했어요. At makita natin dito na sumunod ang lahat. 어디서 물을 구해가지고 물 뭐 한 대 하나 구해서 그걸 피로 만들었겠죠. Ando din yung mga gumagawa ng mahika, sinundan din nila yung ganong gawain. 그러면서 바로가요. 우리도 이렇게 할 수 있다. 하나님이냐? 이러면서 여호와의 말씀을 거부했어요. Kaya hindi pa rin nakinig si Faraon, sinabi niya, kaya rin namin gawin ang mahika na yan. 피는 심판과 죽음을 상징해요. Kinikilala na ang tanda ng dugo, ito ay buhay. 애굽 왕과 온 애굽을 향한 하나의 경고였어요. At ito ay pinakita na katibayan doon sa 그 Ehipto. 뒤로 7일간 회개할 수 있는 기회를 하나님이 주셨어요. Binigay ang pagkakataon para sila'y magsisi. 세 번째로 이처럼 재앙의 목적은요. 하나님이 누구신지 알게 하는 거예요. Ikatlo, ang layunin ng mga salot na ito ay upang ipakilala ang Diyos. 이 땅은 어쩌다 우연히 되어지는 땅이 아니에요. At walang anumang nagkataon na nangyari. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨어요. Sa pasimulan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 사람은 어쩌다 원숭이가 진화해서 된 게 아니에요. At hindi rin nagbagong anyo ang tao mula sa unggoy. 하나님의 형상으로 하나님이 지으셨어요. Nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos. 근데 사람들은 이 하나님을 무시하고 살아요. Pero yung mga tao, hindi nila kinikilala ang Diyos. 이 공기를 호흡하도록 하신 분이 하나님이세요.
Maging ang hangin na meron tayo, ito'y binigay ng Diyos sa atin. 근데 호흡하면서도 하나님께 감사하지 않아? Pero kahit na nilalanghap natin yung hangin, humihinga tayo, di tayo nagpapasalamat 물 sa Diyos. 마시면서도 하나님께 감사하지 않아? Sa tubig na ininom natin, di tayo nagpapasalamat. 모든 만물 하나님의 은혜 속에 사는데 감사가 없어. Lahat ng nilalang namumuhay sa biyaya ng Diyos pero hindi nagpapasalamat. 그래서 하나님은 틈틈이 시간마다 재앙을 내리시는 거예요. Kaya nga sa bawat panahon, andun yung mga sakuna. 재앙을 내리시는 목적은 하나님을 알라는 거예요. Ang layunin ng mga sakuna na ito ay para ipakilala kung sino ang Diyos. 근데 바로는 마음이 완악하여 모세를 통해 선포되는 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. Ngunit dahil matigas ang puso ni Faraon, hindi siya nakinig sa salita ng Diyos. 완악하다는 말은 하나님의 말씀을 듣지 않는 굳어진 마음을 의미해요. Ibig sabihin na matigas yung puso niya, wala siyang pakikinig sa salita ng Diyos. 오늘 많은 교인들이 교회 다니면서도 하나님의 말씀을 잘 듣지 못해요. Maraming mga miyembro ng simbahan na bagamat nagsisimba, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. 원인은 내가 나의 주인된 나중심의 마음이 굳어져 있기 때문에 그래요. Dahil matigas yung puso nila na nakasentro sa sarili nila. 이걸 가장 두려워해야 돼요. Ito yung dapat nating katakutan. 성도의 삶에서 가장 두려워할 일, 하나님의 말씀을 들을 수 없을 만큼 내 마음이 나중심으로 완악하여져 있는 거예요. Na ang puso ng isang mananampalataya naging matigas na hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. 그래서 믿는 우리는 우리 마음과 생각을 주께서 온전히 주관하여 주셨어요. Kaya nga tayo ng mga mananampalataya, dapat pagkatiwala natin sa Diyos na siya yung mamahala sa puso at isipan natin. 기도하며 나를 주님께 온전히 맡기고 주의 손으로 나를 온전히 붙들어 주시기를 위해서 기도해야 되는 거예요. Panalangin natin na isuko ang lahat sa Panginoon at panghawakan tayo ng Diyos. 그러면 천지와 우주 만물을 말씀으로 창조하신 하나님이 말씀으로 우리 안에 임하시는 거예요. Sa gayon, ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa, sa lahat ng bagay, mananahan sa atin sa pamamagitan ng salita niya. 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 아멘하여 붙들고 써보고 읽어보고 암송하며 내가 주야로 묵상할 때 그 하나님이 지금 나와 말씀을 통해서 함께 하시는 거예요. Kung andun yung paghawak natin sa mensahe mula sa pulpito, isusulat, babasahin, bubulayin, kakabisahin natin ito, bubulayin araw at gabi, makakasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. 더 쉽게 말하면 하나님은 곧 말씀이세요. Sa madaling salita, ang salita ay ang Diyos mismo. 그래서 항상 우리에게 말씀을 주시며 말씀대로 응답하세요. Kaya binibigay ng Diyos ang salita niya at ayon sa salita niya, sinasagot niya tayo. 이 말씀을 붙들지 못한 첫 언약, 선악과 언약을 깨버리고 어떤 일이 발생했습니까? At ano nangyari kung nang sinuway ng tao ang unang tipan? 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 이처럼 사랑하사 독생자 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Gayunman inibig tayo ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo, ang kanyang bugtong na anak. 내가 나의 주인 되어 완악해진 우리에게 하나님은 은혜를 베푸사 회개하고 그리스도를 구주로 영접하게 하셨어요. Upang sa biyaya ng Diyos sa atin, tayo magsisi mula sa pagiging matigas ang ulo natin, tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. 이제는 주 예수 그리스도를 통해 내게 주신 이 말씀을 붙들고 말씀 따라 사는 삶을 살게 하셨어요. At mamuhay tayo na pinanghahawakan ng salita ng Diyos at sumusunod sa Panginoon. 그래서 여러분의 남은 육신의 삶은 삼원을 붙들고 모세처럼 출애굽을 돕는 전도자의 삶을 사시기를 바랍니다. Sa nalalabing buhay natin, nawa panghawakan natin yung 3 days at gamitin tayo ng Diyos katulad ni Moises ngayon. 그럼 오늘의 결론은요. 언약 붙든 모세를 통해 출애굽을 이루십니다. Sa ating conclusion ngayon, kay Moises na humawak sa tipan ng Diyos, isa nakatuparan ng Diyos ang Exodus. 삼원을 붙든 여러분을 통해 여러분 주변에 많은 불신자들을 구원받은 하나님의 자녀로 하나님이 부르실 것입니다. At kayo na mga house sa 3 days, gagamitin ng Diyos yung mga nakakaawang tao sa paligid ninyo para sila'y maging anak din ng Diyos. At 이게 출애굽의 역사요. 이게 구원의 역사예요. ito yung gawain ng Exodus o pagliligtas. 20절 말씀이에요. 바로와 그의 신하들이 보는 앞에서 모세와 아론은 하나님의 지팡이를 들어 나일강을 쳐서 피로 변하게 합니다. Sa talatang 20, sa harapan ni Faraon at kanyang mga lingkod, ay hinampas ni Moises at ni Aaron ang kanilang tungkod ang ilog Nilo at naging dugo ito. 애굽 왕과 모든 관료들이 보는 앞에서 그들이 신으로 여기는 나일강을 아무 쓸모없는 피로 만들어 버렸어요. At ito nga ang ilog Nilo na kinikilala nilang kanilang Diyos, nagbibigay buhay at garantiya ng kasaganaan nila, ay ginawang walang kabuluhan ng Diyos. 이처럼 삼원을 붙든 모세와 아론을 통해서 하나님이 일하고 계심을 보여주신 거예요.
Nakita natin kung paano ang Diyos kumilos kay Moises at kay Aaron na pinanghawakan yung kanilang today's word. 이처럼 하나님은 곧 말씀이시기 때문에 성경과 강단을 통해서 내게 주시는 말씀을 붙들고 묵상하면 응답받을 기도 제목을 붙들게 하세요. At sa paraan na ito, dahil sa salita ng Diyos na pinanghawakan at ating binulay, kita natin, andun yung mga paksang panalangin na sasagutin ng Diyos. 그러니까 이 말씀을 주시는 분이 하나님이시고 이 말씀이 곧 하나님이시기 때문에 하나님의 성령께서 역사하세요. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng salita niya at siya mismo ang salita, andun ang pagkilos ng banal na spirito. 그러면 당연히 오늘의 말씀, 오늘의 기도가 붙들어지면 오늘의 전도가 응답과 함께 누려지는 거예요. Natural na mangyayari at mararanasan natin yung today's word, today's prayer, at today's evangelism. 포럼할 때 이것 포럼하는 거예요. Pag nagfo-forum, dapat ito yung laman ng forum. 이 포럼 오래 할 것 없어요. 1분씩만 해도 돼요. Hindi kailangan matagal ang forum, kahit 1 minute lang. 근데 포럼하고 간증하라면요, 아꼬이 마박 살라마뻐 또 하면서 뭐 벨소리 쌉이냐 쌉있고 뭐 울면서 시간 많이 끌어요. Pero sa testimony ko minsan, napakahaba ng oras. At papasalamat ako, sabi niya, sabi ko, umiiyak pa ko minsan. 이건 내가 나의 말을 하는 거예요. So, doon, sariling salita mo yung sinasabi mo. 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀 포럼하는 거예요. Dapat yung salita ng Diyos na pinanghawakan mo, yun yung laman ng forum mo. 오늘의 말씀 속에서 내게 응답하실 기도 제목을 붙들고 오늘의 기도를 At mula doon sa salita ng Diyos na pinanghawakan mo, ano yung prayer topic doon na sasagutin ng Diyos? Yun yung today's prayer mo. 지난주에 이거 붙들고 삶 속에서 하나님 바라봤더니 이렇게 응답하셨습니다 하고 이제 오늘의 전도의 응답을 받는 거예요. At isi-share mo na nakarang linggo, ito yung mensaheng pinanghawakan ko at ito yung sagot na tinanggap ko, yun yung today's evangelism mo. 그럼 오늘의 말씀, 오늘의 기도를 붙든 사람은요, 오늘 내 삶의 스케줄을 붙들고 오늘 누구를 만나는데 그 누구를 위해서 뭘 준비할까? 이게 오늘의 전도인 거예요. At sa isang humahawak sa today's word at today's prayer, meron siyang schedule sa isang araw at sino ba yung tao na imimit niya, kakaroon siya ng plano anong ihahanda niya. 그러면 오늘 이 왕과 여러 관료들 앞에서 나일강이 피가 되는 역사가 있으며 그 중에 하나님이 하고 변화되는 사람이 있게 돼 있다 그 말이야. At tulad doon sa Ilog Nilo na nakatagpo nila si Faraon doon at nangyari nga na nabago yung tubig sa ilog, naging dugo. 이처럼 나를 통한 하나님의 역사들이 일어나는 것입니다. At dito yung mga pagkilos ng Diyos na magaganap sa pamamagitan natin. 그렇기 때문에 구원받은 우리의 생각과 마음은요, 굉장히 중요한 거예요. Kaya ang puso't isipan natin ng mga mananampalataya napakahalaga. 야고보서 3장 1절로 6절에 보면요, 큰 배가 움직이는데 그 큰 배가 방향을 이렇게 틀고 움직이는 것은 작은 키라고 말씀하셨어요. At sinasabi din dito sa Santiago 3, unang sa isang kumokontrol sa isang malaking barko, ay ito yung napakaliit na bahagi ng katawan natin. 내게 주신 오늘의 말씀 붙들고 있는 사람은요, 그의 말은 이처럼 큰 배를 움직이는 키처럼 아주 중요한 거예요. Ito yung pinakasusi, nagpapakilo sa malawak na barko. Ito yung salita natin, yung salita na pinanghawakan natin. 그 모세의 말을 통해서 애굽의 모든 우상을 무너뜨리는 하나님의 10가지 기적의 역사가 이루어지는 거예요. Kaya sa pamamagitan din ng mga salita ng Diyos o mensahe na binigay kay Moises na pinahayag niya, nawasak lahat ng mga Diyos-Diyos andun sa Ehipto sa pamamagitan ng 10 sakunang dumating. 언약 붙잡은 자, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도의 응답을 누리는 자의 말은요, 이처럼 능력이 뒤따라요. At sa salita na ipahayag ng isang taong umahawak sa today's word, prayer, and evangelism, dakilang bagay ang mangyayari. 그럴 때는 여러분 앞으로 내가 나의 주인 되어 선악간의 누구를 판단하고 쌉이고 쌉이냐 하지 말고 절대로 오직 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 포럼하시길 바랍니다. Mula ngayon, ay huwag na natin gawin na tayo maging Panginoon ng sarili natin at tayo huhusga ano ang tama o ano ang mali. Ngunit panghawakan natin yung today's word, prayer, at evangelism at magtagumpay tayo. 이것이 바로 하나님의 말씀에 잘 길들여진 온유한 자, 하나님의 말씀에 잘 길들여진 자를 온유한 자라고 그래요. 온유한 자로 바뀐 전도자 모세의 복된 삶이에요. Ito yung pinagpalang buhay katulad ni Moises na sinasabi na tayo mga pinagpala na may mababang kalooban. 여러분 삶 오늘 붙들고 임마누엘을 누리는
우리를 하나님께서는요, 세상을 향해 하나님과 같이 되게 하시겠다고 하신 거예요. At sinabi nga na gagawin ng Diyos na panghawakan natin yung 3 days, maranasan natin ng Emmanuel. 우리는 이제 하나님 앞에 온유한 자 되어, 엄마가 말을 하면요, 조금 더 의심하지 않고 그대로 따라하는 어린아이와 같이 온유한 자가 되시기를 바랍니다. At ay maging katulad tayo na mahinahon na tao, katulad ng isang munting bata na sumusunod sa kanyang ina. 우리 설녀가 무슨 이 통을 하나 들고요, 제 엄마가 몸에 뿌리고 나가야 돼, 그 말을 하더라고. At halimbawa, may dala-dala yung aking apo at sinabi ng nanay niya na ito ay iwanan niya o ito itapon niya. 이제 밖에 나가면 많은 벌레들이 오니까 벌레 못 오게 하는 무슨 약재가 있나 봐요. 그걸 뿌리고 나가야 된다고 교육을 하는 그 엄마의 말이었어요. Halimbawa, may sinabi yung mama niya, kailangan maglagay ka ng lotion na to para hindi ka kagatin ng mga insekto pag lumabas tayo. 근데 그 약도 아니고 이제 장난감 통인데요. 뿌리고가 아이가 뿌리고 있더라고. Pero sa halip na isipin niya na gamot yun, nilaruan niya ngayon at kung saan niya pinahid. 근데 뿌리도 눈 감고 뿌려야지 그러는 거예요. At habang nilalagay niya, nakapikit yung kanyang mga mata. 그래 아이가 또 눈 감고 뿌리더라고. At nakapikit yung mata niya, habang pinapahid niya yung mga yun. 그래 이 아이처럼 하나님의 말씀에 잘 길들여지고 말씀 따라 사시는 여러분 되시기를 바랍니다. Nawa ay maging katulad tayo na may tayo sinanay ng Panginoon sa paghawak sa kanyang mga 이제 salita. 다른 방법이 없어요. Wala nang iba pang paraan. 이제 우리는 하나님의 사람이에요. Tayo tauhan na ng Panginoon 하나님의 말씀을 통해서 우리 가운데 역사하세요. sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo nga, ang Panginoon ay ginagamit tayo. 이제 하나님 말씀만 붙들면 돼요. Dapat lang nating panghawakan ng salita niya. 이게 사모놀이에요. Ito yung 3 days. 하나님께 대한 절대적인 믿음에서 나오는 것입니다. At dito nagmumula yung tunay na pananampalataya. 세상에서요, 사람은 이렇게 모세처럼 선에 대해서만 하나님과 함께하는 삶에서만 계속 역사하는 사람이 있어요. At sa mundo na ito, may mga tao na patuloy na ginagamit para sa kabutihan katulad ni Moises. Meron din namang mga taong ginagamit sa kasamaan. 근데 애굽왕 바로처럼요, 나중심에서 악에 대해서만 역할을 계속하는 사람이 있어요. May mga katulad naman ni Faraon na nagagamit para sa kasamaan. 그래서 오늘의 말씀을 언약으로 받은 사람의 말은요, 굉장히 중요한 겁니다. Kaya napakahalaga ng mga salita ng isang tao na humahawak sa today's word. 언약 붙든 우리의 기도와 우리의 말은요, 믿음의 행위대로 하나님은 역사하세요. Talagang Diyos kumikilos ayon sa ating pananalangin, sa ating mga salita, sa ating pagkilos na may pananampalataya ayon sa tipan ng Diyos. 내가 나의 주인 되어 부정적인 것이 가득한 사람은요, 부정적인 인생을 살 수밖에 없어요. Yung mga tao na puno ng mga negatibo, ay sila yung Panginoon ng sarili nila. 염려로 가득 찬 사람은 늘 염려되는 일만 생겨요. At yung mga tao na puno ng mga alalahanin sa buhay, lagi sila mag-aalala. 왜냐? 그것이 때문에. Kasi yun yung sisidlan nila. 근데 언약은 씨요, 밭은 우리의 마음이에요. Pero ang tipan, ito yung binhi, yung buto na binigay ng Panginoon sa ating mga puso. 우리는 이제 오직 그리스도 붙들고 주님이 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들면 돼요. Tayo si Kristo ang panghawakan natin at gawin natin today's word, yung mensaheng binigay ng Diyos. 이 말씀 붙들고 주님 바라보면 응답받을 기도 제목을 잡을 수가 있어요. At ito yung tatagpuan natin ano yung prayer topics na sasagutin ng Diyos. 이게 오늘의 기도예요. Yun yung today's prayer. 그러면서 이 오늘의 기도 속에 이제 나를 통해서 일하시는 하나님의 역사가 오늘의 전도로 나타나요. Sa loob ng today's prayer natin, andun yung pagkilos ng Diyos sa atin, maganap yung today's evangelism. 항상 이 3오늘을 메시지 붙들고 포럼하시기를 바랍니다. Nawa, laging panghawakan nyo itong 3 days na to sa salita ng Diyos at sa pagpo-forum ninyo. 3오늘 붙드시고 승리하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, lagi niyong panghawakan ang 3 days at maging matagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 쉽고 간단하게 이 세상에서 하나님처럼 되는 능력의 사람으로 살 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Napakadali, napakasimple, na hinayaan niyo pong bigay mensahe sa amin na i-apply namin sa mundo na to. 이제는 절대로 내가 나의 주인 된 삶에서 온전히 졸업하게 하옵소서. Nawa matapos na yung buhay na kami yung Panginoon. 오직 그리스도 붙들고 주님이 내게 주신 말씀을
오늘의 말씀으로 굳건히 붙들 수 있게 하옵소서. Tanging si Kristo na aming maging Panginoon, panghawakan namin ang aming today's word. 이 오늘의 말씀 붙들고 오늘의 응답받을 기도 제목을 잡을 수 있게 At 하옵소서. mapanghawakan din namin ang today's prayer na sasagutin ninyo. 그래서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도와 응답을 포럼하며 응답으로 누릴 수 있도록 축복하옵소서. So ngayon, magkaroon kami ng pag-perform sa today's word, prayer at evangelism, at ito yung maging laman Panginoon ng aming pong mga patutunan. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 Aming 기도하옵나이다. dalangin, ang may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.